Hi, my name is Cyclopedia, short for Casombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. And yeah, I have my hat removed just for this segment, and my role here is very simple and easy. Let me begin my task by asking. Have you seen my big book? I think I'm lost here. Where am I heading to? I'm concerned about my big book. Where's my big book? Can you help me find my big book? Are you not curious why Toto is so concerned about his big book? Our vocabulary term is concomitant. Toto, asaan ka na? Ang concomitant mga sombreros ay adjective. Ito po yung tawag sa isang pangyayari na nangyayari siya at the same time ay meron siyang connected na isang bagay pa. No, parang ganun magka-connect or related sila. No, ang mga possible synonyms po natin dito ay related, associated, synchronous, etc. At pag ginamit naman sentence ay let it fly, Mr. Dictionary. McDonald's investor Toto, who was good at trading, saw a concomitant growth in his earnings. Concomitant. McDonald's. How did McDonald's get its name? Ang sikat na fast food restaurant na McDonald's mga sombreros ay actually apelyido ng founders nito na sina Maurice na may nickname na Mac at Richard McDonald. Ang pinakaunang restaurant or branch nila ay binuksan noong 1940 sa San Bernardino, California. Ngunit kinalaunan ay binili ang franchise nito ng salesman na si Ray Kroc. Nabanggit natin mga sombreros ang time, no, oras, panahon. Napakahalaga po nito mga sombreros. Basahin po natin Ecclesiastes chapter 3 verse 11. At lahat ng ito ay tinadhana ng Diyos na mangyari sa takdang panahon. Binigyan niya tayo ng pagnanais na malaman ang hinaharap, pero hindi talaga natin mauunawaan ang mga ginawa niya mula noon simula hanggang wakas. Ephesians chapter 5 verses 15 to 16, sabi dito, so be careful how you live. Live as men who are wise and not foolish. Make the best of your time or best use of your time. Ayan, oras, time na naman. Na these are sinful days. Mark 13:32 to 33, sabi dito, ngunit patungkol sa araw o oras na iyon, walang nakakaalam kahit na ang mga anghel sa langit, kahit na ang mga anak kundi, or kahit na ang anak, which is Jesus Christ, kundi ang Ama lamang ang nakakaalam. Kayo ay mag-ingat, magpuyat at manalangin sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ang panahon or ang wakas mga sombreros. Napakahalaga po ng oras mga sombreros. Ang pinakamahalagang investment actually na-realize ko dito sa lupa ay hindi pera. Ang pinakamahalagang investment ay panahon or oras. Kasi ang oras mga sombreros ay hindi mo na maibabalik pa. For example, pag sinayang mo yung isang oras mo yun, hindi mo siya maibabalik. Ang pera, maibabalik mo siya, no? Pag nasayang mo yung 1,000, so maibabalik mo yung 1,000. Pero ang panahon po, ang oras ay hindi na po natin siya maibabalik. That is why sabi sa The Purpose Driven Life na nabasa ko rin ay ang pinakamahalagang investment pala dito sa lupa yung oras mo na nilaan mo sa pamilya mo, nagbanding kayo, or meron kayong magandang relasyon sa buong pamilya, sa kaibigan, or kahit na sa katrabaho, kahit na sino man, ka-classmate mo ba dyan, no? Napakahalaga po ng panahon, napakahalaga po ng oras. And memories, no, hindi po sila naibabalik. Kung kaya pag nagtanim ka ng or gumawa ka ng magandang memories ngayon, yung memories mo na yon, habang buhay mo siyang madadala. Kumbaga parang gano'n. Kung kaya sabi dito, make the best of your time, no? The best dapat ang gawin natin everyday ng ating buhay kasi hindi natin alam ang panahon at hindi natin alam ang oras at sa huli ay baka pagsisihan na natin kasi hindi natin sila nakapiling or hindi natin ginawa yung maganda or hindi natin sila napasaya out of the time na binigay sa atin ng Panginoon. That is why we have and we must read, love, and obey what's in the Holy Bible. Alam niyo ba mga sombreros kung bakit hindi tayo nasasaktan kapag pinuputulan ng ating buhok? Ito ay dahil ang ating buhok po ay gawa sa keratin. Ang keratin mga sombreros ay mga patay na cells, no? Hindi natin nararamdaman kasi nga patay na, no? Parang manhid. Hindi, joke lang po. Yun po, so ang ating buhok po ay made of keratin. Kagaya po ng ating kuko na pag pinuputulan natin ay hindi tayo nakakaramdam ng sakit. Kagaya ng sungay ng kalabaw, bagaman pag pinutol natin ang sungay ng kalabaw, hindi sila nasasaktan, pero pangit pa rin po kasi kulang na silang sungay. Hindi po ako barbero dito.
Ito po yung tunay na may-ari ng barbershop. Ito po ang inyong hamak na lingkod, kasombrerong Dennis, at sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Kay Bricyclopedia o kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si Kay Grampich, or kasombrerong Grammar in Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masarap, ang lalag, nag-faith of love, patuloy na natin ating pagpapagpasa at pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombrero sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye! Hi, my name is Kay Bricyclopedia, short for Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Hello, my name is Kay Grampich, short for Kasombrerong Grammar and Speech. Sa pula silang aking tuwa ng magdapula. Silang kasaman dito, laking tuwa ng magdapula. Alaman, nawawala! Toto ko nawawala! I'm sad, Toto. You have chosen that sabong over the big book now. Our vocabulary term is contiguous. Contiguous. Ay nako, pagalitan mo nga yan si Toto, Mr. Dictionary. Sabong. Ay nako. Ang contiguous, mga sombreros, ay adjective. Ito po yung paglalarawan natin sa mga bagay or sa mga tao na magkakadikit no, or sumunod doon na talagang sila halos na magkadikit or magkalapit lamang sila. Ang mga possible synonyms natin dito ay bordering, juxtaposed, kung napanood niyo yung vlog natin about juxtaposed, beside, etc. At pag ginamit naman sentence ay ibigay mo na, Mr. Dictionary. The two cities in Bangkok, Thailand are contiguous to each other, but the laws have nuances. Contiguous. Thailand, not Thailand. H is actually silent. The same with shepherd, Thomas, shepherd, yada yada. Bangkok. Do you know about Bangkok? That it is not the official capital of Thailand? Ang capital city ng Thailand, mga sombreros, ay ang pinakamahabang capital city name sa buong mundo according sa Guinness World Records. Officially at locally speaking, ang Bangkok ay hindi talaga nila official na capital city. Ito ay ang Krungthep Mahanakon. Ang Krungthep Mahanakon, mga sombreros, ay introduction lamang sa napakahabang capital city name nito na binubuo ng 163 letters lang naman, mga sombreros. At nagtawag ako ng ating mga tropang mga sombrero pa para buuin or sabihin ang buong capital city name. Krungthep Mahanakon, Amon Ratanakosin, Mahintara Yutaya, Mahadilok Pap, Nuparat Ratchatani Burirum, Udom Ratchanuit Mahasatan, Amon Piman Awatan Satit, sa Katatiya Witsano Kamprasit. Ang Krungthep Mahanakon, mga sombreros, kung tatranslate po natin sa English, ay City of Angels. Speaking of angels, basahin po natin Revelation 22:8-9. Akong si Juan ang nakarinig at nakita sa lahat ng ito. Matapos ko narinig at makita ang lahat, ako'y nagpatira pa o yumukbo sa paanan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga ito upang siya'y sambahin. Ngunit sinabi niya, huwag mong gawin iyan. Ako may aliping tulad mo at tulad din ng iyong mga kapatid na propeta at ng lahat ng sumusunod sa mga salita sa aklat na ito or sa Bible. Ang Diyos ang sambahin mo. Revelation 19:10, Then I fell down at his feet to worship him. But he said to me, You must not do that, for I am a fellow servant with you and your brothers who hold to the testimony of Jesus. Worship God. For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Si Jesus lamang po ang dapat sambahin, or si God, or si Holy Spirit. So either of the three.
Ito po yung sasabi natin na nagkakaroon po tayo ng tamang pangunawa, tamang understanding, tamang knowledge sa totoong Diyos kung nagbabasa po tayo ng Biblia. That is why, let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Alam niyo ba kung bakit kulay pula ang banana ketchup? Matatanggap natin kung kamatis, di ba? Kasi kulay pula. Pero pag banana or saging, bakit kulay pula? Ang genius behind it is si Maria Orosa, na isang Filipino food technologist. Kasi noong World War II ay nagkaroon ng shortage ng kamatis dito sa Pilipinas. Pero dahil genius siya, ay ginawa niya ng paraan at nilagyan ng food coloring na kulay pula para maging kamukha ng original na kulay ng ketchup. O diba? Genius. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Cable Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si K. Graham Pitch or Kasombrerong Grammar in Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay magsasabi ng masaya, lalo naging faith of love, patuloy na pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombrero sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!